ex-justice ng Korte Suprema na hanggang ngayon ay pinipilit niya na sumang-ayon doon sa proposition na yung 12 ay sapat na para mag-constitute ng quorum. Ang binabagit kanina ni Kuya Benny, yung nabasa niya sa dyaryo. Opo. Isang malapad na dyaryo na nasa page 2. Litrato ko pa nga eh. Ang pinaka-title, ito, anunsyo ito hindi siya parte ng Hindi siya balit, advertorial siya. advertisement, isang Yes. pahin ng advertisement. Na sa aking palagay, ang nag-advertise nito, sapagkat itong simbolo ng ng IBP. Integrated Bar of the nandito. Philippines. Opo. Nakalagay dito yung Integrated Bar of the Philippines. Ito yung kanilang pinaka-title. Napakalaki. Pag binasa mo, Great Legal Minds Agree. Tapos sa ilalim ng malaking titulo na yon, The Senate leadership of Gatchalian is valid and binding. So, doon pa lamang sa pinakatitulo, Kuya Benny. Alam na, talagang nakalinyado na isang yan. This. ito ay masyadong masasabi kong mapangahas na claim Opo. Great legal minds agree. So pag binasa mo yung mga great legal minds na nasa baba, siguro mga 15 tao lamang ito na yung mga iba'y dekano ng mga law schools ng iba't ibang lugar. Pero kung aakuin mo yun, sa akin palagay masyadong presumptuous yung kanilang pagkiklaim ng ganon. Hindi lamang unfair sa mga kapwa ko abogado. Ako, okay lang sa akin yun Opo. Pero sa akin palagay, yung nabubuhay ng mga abogado ngayon, tinatansyo ko mga 70,000 ang mga nabubuhay na abogado ngayon. Okay, opo. So, ibig mo sabihin, sinangguni mo ba yung 70,000 na abogado ngayon para lang makagawa ka ng isang Consensus ng ng makakuha ka ng consensus na kakatawanin ng halimbawa ng 15 hanggang 20 sabi mo na 20 mga dekano ng mga law schools. Opo. Sila pala ang kumakatawan sa ano ba yung great sa Tagalog? Pinakadakilang Opo. legal na pangkaisipan. At silang lahat ay sumasang-ayon sa proposition na yung ginawa nung yung naganap na event nung June 3 na pinamanahan ni Senator Gatchalian ay talagang legal and binding. Ano sa palagay ninyo? Ayun nga po, Sen, actually meron din ako nakitang mga grupo at saka mga abogado na ngayon dinidispute nila yung stand na ito ng Integrated Bar of the Philippines. Marami yan, hindi na ako magbabanggit isa-isa. Pero mga kilalang abogado rin po ito na sinasabi nilang hindi naman sila tinanong ng IBP na okay ng pamunuan ng IBP para lagumin ang isang sentimiento na yun nga ang pananaw ng IBP sa kabuuan ng mga abogado sa ating bansa, Sen. Tama siya kasi ako bilang kasapi ng IBP, Opo. wala namang tumawag man lang sa akin o nag-text sa akin. Sana man lang kung merong national na census o kaya survey. Opo. Kunyari, pinasasagot kami. Okay ba itong... Pinadala ko naman yung statement. Opo, ito yung stand natin. Okay ka ba? Kung okay ka, yes. O kaya kung no, siguro baka sakaling merong semblance ng consensus getting. Ang problema, bigla na lang lumitaw noong June 4, 2026, yung isang statement na may pamagat na official statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business. Opo. Yung statement din, Kuya Benny, ay attributed sa isang entity na ito nga, IBP, official statement nakalagay, pero nanggaling sa Office of the Director for National Communications. Okay. Pero pinalalabas nila, IBP, official statement. Ngayon, kinakailangan malaman ng ating mga kababayan na meron pong regulasyon ng rules of court natin na kung saan yung legal operations ng IBP ay nakasalig din sa rules of court na pinromulgate ng ating Korte Suprema. Meron pala Ibig sabihin, lahat ng gagawin, lahat ng tuntunin, nakasalig dun sa Rule 139-A. Okay. Ito kasi yung tuntunin na kumakatawan sa IBP. Isa yon. At po pwede rin gamitin yung kanyang yung bylaws ng IBP na may petsang 1974. Okay. Itong IBP bylaws, tinangka itong i-revise sa dalawang bagay. Una, yung kung paano i-amend nila yung election method at saka yung election matters. Basta po sa election lang. Sa pamunuan po ng IBP. Sa pamunuan ng IBP. Okay. At yung isa naman ay yung mga members ng IBP na maaaring
sumama sa government service. Oho. At kung paano yung eligibility nila for election. Okay. Yun lang ang proposed amendments. Okay. Ngunit hindi pa pinagtibay ng Korte Suprema, nakabinbin. Oho. So, meron lamang proposed revision Opo. doon sa dalawang bagay na binanggit ko. Kaya lang, kung hindi naman napagtibay at kahit napagtibay, hindi naman naging daan yon para makagawa sila ng statement eh. Oho. Alam mo kung bakit? Yung Section 13 Opo. mismo ng Rule 139-A ng Rules of Court. Itong Rules of Court kakilala ng ito ay alam lahat, parang Biblia ito ng lahat ng abogado eh. Okay. Opo. Oh, ang nakalagay doon ay the IBP, sabi niya, is strictly non-political Okay. and every activity tending to impair its basic feature is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. May Sa pagbumutang mga tuwid, sa mga tuwid, hindi sila pwedeng gumawa ng isang political statement. Oho. Ayon mismo sa tuntunin namin ng mga abogado. Opo. So, Section 13 yon, Rule 139-A. Okay, ngayon, maski sa IBP bylaws, Opo. na may petsang 1974, Section 66 dyan, ano? Opo. Oho. Ang sabi rito, public statements, no committee Oho. or member thereof shall publicly express any opinion or conclusion respecting the assigned functions or work of the committee without previous authorization from the Board of Governors or the Executive Committee. Oho. Ngayon, wala namang malinaw na ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee ng IBP. Opo. At wala rin namang committee na ang tawag ay Committee for National Communications na kung saan di umano nagmula yung IBP official statement. Oho. Kaso wala pala yun. Walang committee ang ganun. Sa ilalim ng IBP. Walang committee ganun. At kapag kahit na may committee ganun, maliwanag dito na nilabag nila yung Section 13, Rule 139A Oho. ng IBP. Rules of Court. Rules of Court. Rules of Court. Rules of Court. Opo. Oho. Parang kung tawagin namin ito, rules of procedure. Ang mga abogado parang Biblia nila ito eh. Ito yung pinagmumula ng tinatawag na remedial law. Okay. Karaniwan ay kinakabisa yun, lalo na yung mga practicing lawyers. Kailangan kabisahin mo yun para pagharap mo sa korte, hindi ka naman masyadong Napag-iwanan. napag-iwanan. Kasi yun pala rules of court. Ngayon, Opo. kung ito ay alam nila, hindi dapat sila gumawa ng IBP official statement. At kung ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee, makakalabag sila rito. Kung hindi naman pinayagan, bakit lumitaw yung IBP official statement? Sino ang promotor dito? Oho. Kaya maliwanag, tingnan mo dapat sana yung IBP, nung makita nila ito, teka mo na, saan nagaling yun? Oo. Pinayagan ba natin yun? Oho. Kung pinayagan, nagkamali po kayo, baka magkaroon po kayo ng problema dahil ang sinasabi rito is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. Oho. Ibig sabihin, may kaparusahan po ito. Kung hindi naman ho nila pinayagan, ano hong gagawin nila? No, ganun nga. Dapat tiningnan nila sino yung gumawa nito sapagkat ito ay inakala o ipinalitaw nila, ipinakita nila na nanggaling sa IBP. Oho. Dapat i-disown nila ito. June 4 pa ito eh. Ngayon lumabas itong binabanggit ko kanina sa'yo na nasa page 2 ng isang malapad na dyaryo, Great Legal Minds, sabi niya ganun. Opo. Agree. At malamang may nagbayad pa niyan kasi IBP na naman ang nakalagay roon eh. Hindi, advertorial natural, may May bayad bayad. talaga po Hindi eh. Sapagkat, one page yun eh. Opo, full page Ngayon, ito kaya ay papayagan ng karaniwang katulad kong miyembro ng IBP na alam ko naman na hindi sila pwedeng gumawa ng political statement. Pagkatapos, ginastos pa yung pera ng IBP Oho. para sa ganun ay isang pahinang Ng dyaryo, ng ang lapad, babayaran. Kung di ako nagkakamali, hindi bababa sa 150,000 ng isang... Tama po, mahal yan. Baka mura pa yun. Broadsheet ito eh. Oho. Ganun pa lang. Isang buong pahina ginamit nila at pati ang IBP yung Logo. emblem na nga, yung logo ng IBP nandoon. Ibig sabihin, meron silang pagsang-ayon dito sa ginawa nilang advertisement na ito. Oo. Ngayon, anong masasabi nila kaya dito? Ayan, great legal minds agree Oho. na yung ginawa daw nung June 3 is valid and binding. Mabigat talaga, no? So, actually, tama yung binabanggit mo, Kuya Benny. Kapag ka nabasa ng pangkaraniwang, parang ang dating tuloy ba, ang galing kasi mga abogado para ito sa buong Pilipinas, samahan pa na nila. Saka mga leader nila nagsalita. Ganun ang dating sa amin, Sen. Oo, pagkatapos, isang yung palagi nilang nagpapa-interview na ex-justice ng Korte Suprema, gumawa na naman ng sarili niyang opinion na ang basihan ng quorum ay 22 na lang dahil nakapiit si Senator Jinggoy
At wala. nagtatago naman si Senator Bato. Senator Bato. Ganun ba? Oo. Ito yung mapanganib na mapanganib na pagbibigay ng opinyon Oho. na sa aking palagay ay hindi dapat nanggagaling sa isang naturingan pa naman na kung banggitin nila ay palaging binibigyan ikinakapit ang titulong Senior Justice, Senior Ex-Senior Associate Justice. Justice, Opo. Associate Justice of the Supreme Court. Oho. Kasi pagka gano'n at pinayagan nating tama yung kanyang opinion, Oho. pwede namang ipakulong kaming lahat pagkatapos wala ng quorum eh. Di ba? Ganun talaga mangyayari yun doon, no? Halimbawa, Mawawala ng saysay yung sinasabi sa aming rule, sa Senate rules, na Opo. para lang mapanatili o may balik ang quorum. Merong may coercive power ang Senate eh. Kaya nga merong arrest power eh. Oho. So sa mga dito, ibig ba sabihin kung nakadetain yung isa sa amin, hindi pwede siyang ipatawag? Kahit na mga nakadetain na mga katauhan, mga personalidad, Oho. na ipapatawag eh. At saka nangyari na yan. May mga pangyari na kung ganyan, di ba? Na kahit nakakulong nakatutupad bilang senador, Sen. Hindi kasi nawawala ang pagiging senador niya dahil nakulong siya. Oho. Saan niya ibabata yung opinion na dahil siya nakakulong lang? Oho. Bakit? Nakakulong lang, ibig ba sabihin, sinabi mo, guilty na yan? Hindi ho. Wala pa naman, hindi pa nag-umpisa yung trial. Beyond eh. reasonable doubt. Oo. Ngayon, ang talagang doktrina na inuulit-ulit natin ay kapag wala ang senador sa ating bansa, doon lamang outside siya ng coercive jurisdiction or power ng Senado. Pero pag nandito, nakakulong man o hindi makita, hindi pa siya nawawalan ng ano. Ang sinasabi niya kasi sa Section 5 kanya ng Plunder Law, nagkakaroon kanya ng parang yung preventive suspension. Opo. Ayan, at saka naman doon sa isang provision ng charter ng ombudsman, nagkakaroon din ng parang preventive suspension. Inaakala niya nang dahil doon, nai-strip na yung tao ng kanyang status bilang senador ng ating bansa. Para sa ganon, yung basis ng quorum, mag-iba din. Oho. Mapangarib yung mga ganong klaseng pagbibigay ng opinion. At ang matindi niya, Sen, sumisitas pa po kasi ng mga naunang pagpapasa ng korte. Tapos, siyempre, yung mga tao na wala namang background sa legal, kapag narinig yun, sapagkat may taguri, no? Ganito ang ganito ang posisyon, ito ang nire-represent niyan, mapanganib talaga, Sen, kasi ang dating sa tao nun, kapag siya nagsalita, otoridad siya. Yun ang totoo, yun ang dapat nating tanggapin. Pero, ang nangyayari nga, disputable, debatable itong mga isyong ito, at dapat mapiho talaga natin ng ating mga kababayan, sino ang nasa katotohanan, Sen. Ganun nga eh. Especially sa mga taong masa na ang kaalaman pagdating sa batas ay hindi naman natin masasabing limitado. wala, Oo. pero limitado. Well, iba po yung basa sa ganitong mga lumalabas sa pahayag at yung mga nakikita nila sa internet, of course. Oo. Di ba? So, ano hong magandang gawin natin para maiparating sa tao yung tunay talaga na nangyayari? Dahil naguguluhan na ho talaga yung tao eh. Oo. At ito yung pangamba ang idinudulot sa kanila. Hindi lang pangamba, higit pa roon dahil Opo. kapag nalito ang tao, hindi nila malaman kung alin ang kanilang pakikinggan. Alin ba talaga yung tunay na interpretasyon dito? Kapag naguluhan ng tao at hindi niya na mapaniwalaan kung sino yung tama, mahirap yun. Opo naman. So hindi niya malaman, sino talaga susundin namin dito? Gusto sumunod ng tao kung sino yung nagsasabi ng totoo, pero ang dami naman yung nagsasabi ng pamali at pinipilit na baluktutin kung ano yung tama. Halimbawa, kapag sinunod natin yung sinasabi niya, Opo. halimbawa, naipakulong lahat ang mga senador. Kaya nang gusto nilang gawin ngayon. Di na-dissolve ang Senate. Ganun ba yun? Technically, Nang dahil doon sa opinion na yun, na kapag ka nakakulong ka na, Wala hindi ka ka na, na miyembro. Oho. So, pati yung Constitution ngayon, hindi na pwedeng sundan kasi sinasabi na sa Ligang Batas, majority of all its members. Kung tatanggapin natin So, yung kanilang buburahin mo ngayon yung panggagalingan kung paano mo kukwentahin yung quorum at saka yung majority. Dahil nakakulong lang yung dalawa o tatlo. Well, tama kayo dyan, Sen. At ngayon, kapag binalikan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, nagpatawag kayo ng pagdinig noong nakaraan. Nagpatawag din ngayon. Kaya, nalilito tuloy kami. Sino ba talaga ang legal? Kasi Kaya kami legal kami. magkakaroon ng kalituhan talaga dyan. Pero makikita mo na lang dyan kung sino ang pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Yun na lang po ang Lilitaw din. bentahan. Tingnan mo na lang. Yun. Tingnan mo yung ginawa nila kanina. Ang sabi nila ay yun ay pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Ang totoo niyan, yung lahat ng mga gagamiting materyales na siya yung magiging basis ng pagdinig na yun, sinitas nila. Opo. Magmula doon sa mga naunang mga pangyayari at saka yung mga iba't iba pang mga privileged speeches na patungkol doon sa
malaganap at may skandalong flood control projects. Yun ang naging referensya ng pagdinig kanina at nagpalabas sila ng notice pati yung 18 Marines ay kanilang inimbita. Pero ang nangyari, bigla na naman silang kumurba o biglang nagkambyo. Opo. Hindi naman daw hindi naman hearing. Oho. Kung hindi parang consultative meeting. Makikita mo naman dito kung sino ang consistent from the beginning. Oho. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin eh. Hanggang doon lamang sa pag-nominate nung akala nila, kapag ang dinominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Oho. Kung yun ay na-elect mo na, Opo. sino pipigil sa'yo para elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Oo, yun na Kasi, di ba, nung isang araw ay pinapaliwanag natin dito. Sa tuntunin namin, at sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect Tumaan, sa pamamagitan ng majority of all its members. Oho. Senate President, President pro tempore, Secretary, Saka Sergeant at saka Arms. Sergeant at Arms. Opo. Yung 3 inelect mo, Oho. ba't yung Senate President Oho. ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat yung 4. Ano? Di ba? Oho. Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas Yun, dito. yun po, Sen, oo. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Oho. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa, na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with Opo. one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Naging de facto nga raw yung president. Hindi, Di ba? nung una, binoto nila Senate President pro tempore. Oo. So, assuming, Apat yun eh. Alam nila na dapat ang elect nila, 4 na opisyal ng Senado. Yung assuming okay na yun. sa organisasyon kasi, hindi ka makakapag-organize hanggat hindi mo inelect yung 4. Napupunan yung 4 na yun. Opo. So, Hindi, bakit hindi nila inelect na rin pati yung Senate President? Kaya nga. Kung legal na rin ng mayorya sila. Oo. Yun Hindi, nga, hindi, tanong eh. hindi naman nila siguro aaminin na hindi legal yung pagkaka-elect na Sergeant at Arms. Natural, paninindigan po yun. Paninindigan nila yung pagkaka-elect ng Secretary. Opo. Lalo naman nilang paninindigan yung pagkakahirang ng President pro tempore. pro tempore, oo. Yung isa, ba't di mo ba inelect? Tama naman pala lahat ng direksyon ninyo. Oho. Ito yung kaya ganito natin pinapaliwanag. Para sa ngayon, yung taong bayan, yung lohika yun na lang kanya sundan. Yun, opo. Pangalawa, bakit nila pinagre-resign si Senate President Alan Cayetano kung hindi nila kinikilala na siya pa ang President? Oho. Ang pinakamabuti daw yung gawin ni Alan ay mag-resign na lamang bilang Oo. Senate President. Kaya Opo. ibig sabihin, alam nila na Senate President pa si Alan Cayetano. Oo. Kaya nga nila pinagre-resign eh. Oho. So ang ginagamit na lang natin dito, lohika, Yes. dahil nagawa nilang linlangin at dayain ng maraming tao dahil nagsama-sama sila na kumo sila yung mga dekano ng mga law schools. Kahit pa paano nga, meron silang Napapaniwala. napapaniwala at Totoo. naiimpluwensya. Di ba? Oho. At lalo ngayon, Sen, sa makabagong teknolohiya, sa pamamagitan ng social media, paulit-ulit, hina-hype. Ano kaya, Ben? Yung tawag yun? Pag-hype, ano? Ang ginagawa ron, boosting. Boosting, binuboost nila yung ganong opinion para mas makarating sa mas maraming tao, Sen, ano ha? Ganun po. At nabanggit ko lang pala kanina, ang tawag daw po ngayon, doon sa ginawa nila, ay ano na lang daw, ang tawag doon? Isa na lamang daw pong pagpupulong at orientation. Consultative meeting. Yon, consultative meeting at isa daw pong organizational briefing. Hindi na po BRC investigation pala ang nangyari na yon. Mamaya, pag-usapan natin ang nakalulungkot na pahayag ng mga senador at ito'y sinusugan pa ng mismong tagapagsalita ng AFP at ng Philippine Marines na para bagang minamaliit nila, binababa ng husto ito hong 18 dating sundalo. Yan. Mamaya po, balikan natin yan, ha? San, bago lang tayo lumipat ng paksa, ano ba sinasabi nito hong binabanggit ninyo na retired Supreme Court Associate Justice na ito ang lagi niya, ipinamamarali niya siya sa tao eh. Ito nga, kasi nga, ang pinipilit nila dahil nga nawawala si Senator Bato, nagtatago, at yung isa naman ay pansamantalang nakapiit dahil nga sa kasong ipinataw sa kanya, sinasabi niya, automatic yung dalawa naaalis doon sa basis ng determination ng quorum. Okay. Kaya kapag sinang-ayunan mo yung kanyang proposition, ang panggagalingan na lang ng quorum, parang ang denominator ni Kuya Benny, 22 na lang. 22 na lang, oo. So kapag ka 22,
pwede ng 11 ang quorum. Ah. Kung mo 12 yung ginawa nila nung mga Nung mga kasama June 4, namin, opo. okay na yun, Ano sabi sa niya. araw? Opo, doon sa linggo pala. Oh. Hindi ko nga maintindihan po kung bakit ganitong magbigay na ng opinion itong taong ito na siya pa naman nagsasabi sa sarili niya, siya ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Pinakamatalino ata ito. Oo. Oh. Actually, yan, gusto niyang magpa-appoint sa International Criminal Court eh. Nag-apply. Oo, nabalitaan ko lang kasi meron siyang meron siyang idol doon eh. Ang pangalan ng idol niya doon ay parang Justice Jackson. Kaya palagi siyang ganun eh. Palagi siyang nagko-comment sa West Philippine Sea, mga ganyan. Ay, mga Baka nga naman makuha ng international news, baka mapasa ng mga taga-ICC. ito yung kanyang mga pinagbabasihan. Halimbawa, pinagbabasihan yung Section 13 ng Republic Act 3019 na sinasabi, any incumbent public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act or the revised penal code for any offense involving fraud upon government or public funds or property is pending in court shall be suspended from office. Yun ang isa sa kanyang pinagbabasihan. Okay, oo. Pagkatapos, sinasite yung Section 5, Republic Act 7080, ito yung plunder law. Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act in whatever stage or of execution and mode of participation is pending in court shall be suspended from office. So itong Opo. ayaw niyang tanggapin na pagka suspended from office, hindi ibig sabihin natatanggal ka na. Nasuspindi ka lang bilang senador pero hindi ka natatanggal na senador. Anong katunayan na tama yung aking interpretasyon? Ito kailangan basahin niya yung kaso ni Severino Paredes Jr. versus Sandigan Bayan, 1995 case ito. Opo. Sinasabi rito, suspension under Section 16, 3, Article 6 of the Constitution and the rules of the House of Representatives is a penalty. Whereas suspension under RA 3019 is not a penalty but a preliminary preventive measure. Okay. So dinistinggi niya rito yung penalty at saka yung preventive measure, no? Ngayon, kapag binasa mo pa yung Albino versus Comelec 2009, ito ang sinasabi. An official under preventive suspension is barred from performing the function of his office and does not receive salary in the meanwhile, but does not vacate and lose title to his office. Opo. Such temporary incapacity does not interrupt an elective official's term of office. Ibig sabihin, senador pa rin siya, Kuya Benny. Tuloy lang. Kaya lang para lang bakliin, no? Para lamang linlangin na naman ng mga tao, dayain. Dahil nga kinakailangan niya bigyan ng legal support kahit na mali na kahit na 12, pipilitin nilang gano'n eh. Naka-PET nga yung isa. Oo nga, suspended lang ang kanyang right para ma-exercise niya yung kanyang mandato. Opo. Pero hindi ibig sabihin nito, tinatanggal mo yung kanyang status bilang isang senador ng bansa. Sa kaya ang basis, 24 pa rin. Huwag ninyong ipipilit yun. Nananatili sa senador. Nananatili yung 24. Ngayon, kung halimbawa, nilalayo ng mga pangyayari, nahuli si Senator Bato. Ayan, opo. Alam mo naman, Kuya Benny, kapag nahuli ba si Senator Bato, saan siya dadalhin? Sa dahig. Dahig na yan. Nakita mo naman. Diretso. Ngayon, yung pagka-dehig, malayo na sa bansa natin. Nasa labas na. Wala nang jurisdiction. Wala na jurisdiction. Kaya yung tinatawag na coercive power o ng coercive Senado. jurisdiction ng Senado, napuputol na yun. Nawawala sa kanya. O di 23. Opo. O pwede na yung 12. Yan ang gusto nilang panindigan. Yan ang gusto nilang panindigan. Ayaw nilang maghintay. Alam ko naman makukuha naman nila nito dyan eh. Ganun mo ba? Sa malaot madali. Pwede ko wag. Makukuha naman nila ito eh. Pero sana man lang, daanan naman nila, kumbaga sa nanliligaw, Kuya Benny. Ikaw pa, Kuya Benny, kasi maganda ka lalaki. Ay, si Kuya Benny po nililigawan. Sa dami ng nililigawan mo, at minsan ikaw ang nililigawan. Dadaanin mo naman sa magandang pakikiusap. Oo naman. Ang totoo niyan, hindi lang yung dalagang nililigawan mo ang pinakikisamahan mo ng mabuti. Pati mga parientes niya. Kamag-anak, kamag-anak, lahat. Oo naman po. At sabi nga, Kung hindi mo kasambahay nga eh. Oo, si Kuya Benny, di ko makalimutan yung salita niyan. You have to put your best foot forward. Wow. Tirada niya ganyan. Tama naman yan eh. Paano mo masusungkit naman yung babaeng Yung kanyang matamis na nilulunggati mo? Ang lalim nito. Yan ang salita niya. kasi Babrasuhin mo. Babrasuhin mo ba? Ay, hindi pwede. Hindi ko usapin mo yung mga miyembro. Mapaniwala mo silang lahat. Hindi yung ganito na brasuhan naman. Kaya ang banggit namin, power grab naman. Huwag naman ganun. Wag shortcut. Huwag shortcut. Huwag mong i-abbreviate. Ipipilit mo yung 12. Sino maniniwala sa'yo kung di yun lamang gusto
magsaya. Pero sa, Magsamantala, sa, oh. sa kasalukuyang nagaganap ngayon sa Senado, ano pa ho kaya yung nakikita natin na sinasabi na ang huling maaring hantungan nito yung Korte Suprema na, no? Yung grupo po ng Cayetano wala po bang Hindi, ang hakbang na ganon? nagsuggest ng Korte Suprema, yung dating presidente ng Senado, yung kaibigan ni Jen. Sino po yan? Yung kaibigan mo taga Iloilo. Si Franklin Drilon. Yes, So, diba? agad niya ako. Kasi manwa ko yan mo. Oh, di ba? Opo, kababayan ko yan. Opo. Baligtad eh. Nag-power grab kayo, alam mo namang illegal ang ginawa mo. Okay? Si Alan Cayetano, wala siyang dapat gawin kasi siya yung legal eh. Oho. Legal eh. Bakit si Alan Cayetano ang pupunta sa Korte Suprema? Kayo pumunta sa Korte Suprema, patunayan ninyo Na sila ang totoo. na ang ginawa niyo ay totoo. Alan Cayetano doesn't have to do anything. Oho. Kasi nananatili siya doon sa paniwala at doon sa aming pinagsama-samang paninindigan. Ikaw pa rin ang Senate President. Unang-una, hindi nga sila nakapag-elect ng Senate President eh. Kaya kanina, balik-balikan natin. Oho. Nagawa nyo nang i-elect yung tatlo eh. Pro tempore, secretary, tsaka sergeant at arms. Kung inaakala ninyo na yung ginawa nyong pag-elect sa Secretary, Sergeant at Arms, at saka President pro tempore ay talagang valid na valid, kagaya ng sinasabi ng inyong tagapanalig Oho. na napakaraming mga dekano ng lahat ng mga law schools. Opo. Ba't hindi nyo nagawang i-elect yung Senate President? Oo nga. At ngayon, gumawa pa kayo ng isang kamalian na yung President pro tempore, ginawa ninyong acting President. Senate President. Oo. Gaano? ang mga Pilipino, Kuya Benny, maniwala ka sa akin, nakakapag-analyze yan. Oho. Yung logic na lamang po, yung lohika na lang, ang sundan po ninyo, hindi po kayo mamamali dyan. At ngayon, pinipilit po nila na mag-resign. Isipin mo, dati kang Senate President. Ha? Dalawa yata o tatlong naging Senate President. Tatlo, oo. Mag-resign ka na lang, sabi. Oho. Kapag pinagre-resign mo ang isang tao, Kuya Benny, siya pa rin, di ba? Ay, siyempre ho. Ibig sabihin, meron siyang pwesto. Meron siyang pwesto. Na pagre-resign na. Hindi mo siya pwedeng pag-resign. Kung hindi siya- Kung wala na siya, Kung kung hindi hindi na mo na siya kinikilala. Oo, yan ang lohika po. Yan po yung madali pong isipin yan, mga kababayan. Huwag na po kayong palilin lang doon sa mga nagsasabing sila na po ang pinakamagaling na abogado sa kanila na po yun. Bigay na po ninyo sa kanila yun. Oho. Pero nung isang, pero kayo naman, kahapon nata, linggo o sabado, naglabas din po ng kanyang official statement si Senadora Loren Ligarda na nagsasabing yung pagiging Senate President pro tempore ay hindi rin pwedeng mapalitan kasi kulang. Tama siya. Kulang pa rin po sa numero eh. Tama siya. At saka yung Blue Ribbon, hindi nila nakuha yun. Oho. Kasi nung gumawa nga sila ng aksyon na ganun, Opo. 12 lang sila. Kung 13 sila, sabi ko nga sa'yo, May quorum. may quorum. Oo. Yung pagpapalit ng chairman, Kuya Benny, malaya at legal nilang nagawa. Magagawa po nila. Oo. Yun ang dahilan kung bakit naman, yung 3 araw na natitira na yun, ginamit namin yung legislative strategy Oho. na ibinibigay naman ng saligang batas. Kasi Pinapahintulutan para sa laging kung batas pumunta yun, kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Oh, lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Oo, Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Oo. Pumunta kami June 2. Oo. Patay din. Oo. Di ba? Oo. O June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. labing isa lang. Malaya at Oo. legal nilang mailulugso si Alan Peter. Cayetano. Kapag ka Ngayon, nagkagutuhan, kapag talo kayo. nagkaganon, yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Oo. hindi na matutupad kahit kailan. Ayun. Yun ang pinrotect namin, hindi yung sarili namin. Oo. Baka kala nila, yung sarili namin na pinoproteksyonan namin, hindi po. Ang pinoproteksyonan namin, yung June 4 po na in-announce namin, na yun po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sapagkat yun po ang magiging daan para sa ganon, yung hinahanap po ninyong katotohanan Ay lumabas. ay lumabas. Opo. Hindi po kami. Alam namin makukuha nila kung gusto nila makuha. Pero kailangan po namin proteksyonan yung June 4. Kaya po hindi kami dumating ng June 1, June 2, June 3. Para lang mapangatawanan po namin na mabuksan po namin yung June 4 na pagdinig sa Blue Ribbon Committee. At nasa katuparan nga. Nasa katuparan naman, kahit na napakahirap ng dinaanan namin. Ang Alam mo, daming Kuya Benny, kung paano challenges. ang paghihirap na yan? Maging sa online, doon sa Pati- mismong opisina. Pati nga yung Blue Ribbon Committee mismo na siyang backup namin. Isipin mo naman din na ang Blue Ribbon Committee sa marami ng panahon na nagdaan. Opo. Sinasabi ko nga sa'yo, ito lamang ang committee na talagang meron siyang separate na logo. Opo. Sa Ang loob Senate of ng the Senado, Philippines, alam niyo merong logo. Yes. Pero ito lamang ang committee. Kasi maraming committee sa sa Senate. Ito lamang ang committee na meron siyang separate na logo, separate from the Senate of the Philippines. Oho. Totoo. Ganun siya kahalaga. Akalain mo wala sila doon? Yung mga tao, sekretariat, wala lahat. Wala. Oo. Naguguluhan nga raw talaga
yung mga empleyado. At nagsalita na rin Oo, nga yung nagpalabas sila ng official statement, official isang statement, araw, oo, oo. ang mga empleyado ng Senado. Pero ang dinig po namin, nagkaroon daw po ng pagpupulong kanina sa pagitan ng Gatchalian Block tsaka yung mga empleyado. Paano naman ho yung katayuan ng Cayetano Block dito sa pagmi-meeting na ito ng mga empleyado? Nag-uusap sila, di ba? Opo. Hindi pa natin alam kung anong pinag-usapan nila. So yung pag-uusap naman po ngayon, hinihintay naman natin yung resulta ng pag-uusap. Basta talaga po, sa susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron po bago. Bakit? Hindi naman, kami ang legal eh. Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. Sa Webes, Kakaroon na naman ng hearing. Ang alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, di nga lang ako nakarating, dahil Opo. nga dito ako nagpunta. programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas silang notice sa araw na to, sapagkat 3 days matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Webes. Oho. So, meron na po kayong idea kung sino-sino ang padadala ng mga notices, Sen? Meron na. Ganun po. Ipupus nyo ba yung kayo, no? Kasi di ba nung nakaraan ay inimbitahan dapat si dating Speaker Martin pero hindi dumalo. Eh, pupus pa rin namin yun kasi pa rin. mali yung sagot ng House of Representatives. Opo. Yung mga representante po ng Ombudsman, DOJ, etc. Nagtataka nga ako bakit pagka silang pinatawag mo, ayaw Ayun na po, nila nandun pumunta, sa- di ba? Oo. Pagka sila ang tumawag, yung illegal, pumupunta sila. At teka lang, ano pa rin nabalitaan nyo? Kasi kanina po, pumunta naman yung 18 dating sundalo. Di ba, nung nagkaroon ng... So, itanong mo sa reporters natin kasi wala naman ako doon eh. Oo nga pala, mamaya, pag-report din natin si Maro. Ano ba nangyari? Kasi yung 18 dating sundalo po, pumunta naman doon pero akala namin tatanungin. Mukhang hindi naman natin nakita ron sa hearing. Oo, hindi sila nakarating doon sa hearing. Pero kasi nag-adjourn ng maaga sapagkat... Ano bang oras nag-adjourn? Anong oras ba? Mga alas 10, alas 11? Alam nila kasi umaabot naman yun ng alas 2 ng hapon eh. Maghapon po yung usually ang Nung kami, hearing. umabot kami yata, mag-aalas 3 na eh. Opo, magsisimula nitong programa ito nung natapos po kayo eh. Kaya nga. Oo. Pero ang ibig ko sabihin, nakala ko pa na hinahamon nila yung 18 dating sundalo. Umarap kayo. Nagpunta. Oho. Kaya lang, ang balita ko, mukhang ayaw na nilang papasukin sa session hall. Aba. At sila na yung mismong nag-adjourn ng meeting. Oho, kasi daw yung maagang pag-adjourn ay nakakuha po sila ng magandang kadahilanan kasi tututukan daw po ng mga sangay ng ating pamahalaan ng nangyaring lindol doon po sa Mindanao, Sen. Ay, nako. Ay, teka lang, ito, ewan ko lang kung ano masasabi nyo rito. Matindi itong babala ni NBA Director Melvin Matibag, maharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon po June 4. Na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel o kanang slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun. Di ba? Kasi ang kinukod niya yung June 4, Sen eh. Baka nagkamali siya ng date. Tandaan niya, Opo. abogado pa naman siya, patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag na usurpation of authority. Yeah. May sentimiento kasi, Sen, yung 18 dating sundalo. Ako lagi ko sinasabing dating sundalo kasi nililinaw pala ito ni Attorney Levy Baligod na yung 16 doon ay tauhan ng Marines pero meron natang dalawa o bilang na hindi dating sundalo. Sabihin mo na lang na ex-soldiers. Yan, di ba? 18 dating sundalo. Pero ngayon po, iba tinatawag na 18 kargador, 18 bodyguard, 18 tagabuhat ng baleta, At pagkatapos, ito po ay sinang-ayunan pa ng mga tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, mali ka doon. Opo. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-Marines o Opo. ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Ang Philippines. AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo eh. Oho. Ang kanilang panawagan ay ipinadala sa mainstream media. Okay. So, Opo. ngayon, kaya Dapat makikita tinatawagin mo, ganun. Oho. basahin mo lahat ang mga column sa sa mga dyaryo ngayon. Opo. Nang dahil sa pakiusap na 'yon, ay hindi na nila tinatawag na ex-Marines or ex-soldiers. Ex-soldiers, opo. Kung hindi, tinatawag silang... Ngayon, makikita mo. Ex-bodyguards na. May nakalagay. Ang Ex, tawag. mga bodyguards, bagmen, Maleta man. Kargador, maleta kargador. man. Opo. Sa mga ang media, ito
wala tayong inaakusan dito kasi basahin ninyo yung dyaryo ngayon. Opo. Ipinadala ang pakiusap sa media mismo. Opo. Yun pala Sa napakita mga ko sa TV. yung media, Oo. ay tinanggap niya yung pakiusap. Siyempre po, yun ang report. Ngayon, Ano? ang medyo mabigat ngayon dito, yung pagtawag sa kanila parang may pag-aaglahi na eh. Kanina Oo. narinig ko sa mismo doon sa kanilang illegal na hearing, tinawag silang kargador. Yan, opo, oh. Kuya Ben, halimbawa ikaw ay isang dating public teacher na malakas ka pa naman at makakapaghanap buhay ka pa. Pinili mo halimbawa na sa pagiging private mo na, hindi ka na public school teacher. Nag-tutor sa limbawa, no? Nag-tutor ka Yan, halimbawa. oo. Pero hindi ka na public school teacher. Hindi, kahit hindi tutor, halimbawa, naging ahente ka ng insurance. O kaya, Yan, kung ano oo. ba. Sapagat may kakayahan pa naman eh. Ngayon, halimbawa, yung insurance mo, halimbawa, nalagay sa isang hindi magandang pagsiservisyo. Oo. Nakasangkot ka ron. So, yung bang pagiging teacher niya, nakasama lang naman, wala naman siyang kasalanan. Yung may kasalanan siguro, yung kanyang pinagsisilbihan. Opo. Katulad nitong mga, ako sinasabi kong ex-soldiers. Dahil sundalo naman sila, nag-alay ng buhay nila. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila, Hindi kinundi na. walang pagkukondena. Opo, oo. Takot na takot silang kondenahin yun. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon. Oo. At mga iba pang mga pasilidad na pag-aari nila. Oo. Wala ka man lang nakita, nung nag-hearing kami noong June 4, ang tanging pinakita nila kinabukasan, Kuya Benny, ay yung litrato na nandun sila sa session hall. Oo. Kahit isang salita na sinabi ng mga 18 na mga ex-soldiers, hindi na print sa dyaryo. Oo. Ang tanging contribution lang ay yung litrato. Nandun nga sila sa banner. Photo Pero release. litrato lang. Ang tawag doon Kuya Ben, yung photo release, eh, no? Photo release na lang. Photo release. So, Photo ops. Oo. So, may photo release sa Kuya Benny. Jen. Pero yung pinagsasabi nila doon, kahit isa, walang na-print. Walang story ang nabasa lumabas. ang mga tao. Ngayon, inaaglahi sila ngayon, para bang naging masama sila. Samantalang, hindi naman nila alam na gano'n ang magiging kahantungan ng kanilang trabaho. Hindi nila pinili ng gano'n. Ang akala nila, bodyguard o kung ano man ang gusto sabihin, gwardiya. Sapagkat, alam mo, kapag ka ikaw ay member ng army o kahit ng armed forces, mandatorily, nagre-retire ka at 56 eh. Opo, opo. Mandatory retirement At age po yun. 57, Kuya Benny, pwede ka pa Ay, magtrabaho. malakas pa po yun. Oo. Ngayon, pumili sila ngayon ng pagsisilbihan na kaya naman nila. At palagay ko, nasa kanilang skill naman yung gawain na yun, ng Opo. maging bodyguard o kung ano man. Bigay proteksyon. Bakit inakala ba nila na pagdating ng araw, gagamitin pala sila na sila magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang pinaglilingkuran? Oo. Na nung magpasa sila na ito, ibulgar nila, sila pa ngayon ang nalagay At kinukundi na pa ng sa kanilang, masamang sitwasyon. ano? sitwasyon. Oo. Itong pinagbigyan ng pera, itong pinaglagakan ng mali-malitang pera sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang nila pinuntirya. Oo nga, no? Dito mo ngayon makikita, sabi ko nga sa'yo, Oo. paano natin ngayon bibigyan ng magandang pagpapakahulugan o paano natin ipaliliwanag ang totoong nangyayari sa ating bansa? Oo. Kapag yung pagtingin mo sa isang pangyayari ay talagang iba ang naratibo. Oo. Yung nagdadala, ang kinundinan mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung nag-utos. Alin ba yung mas masama ang ginawa ko sakasakali? Oo. Yung nautusan lang na magdala, Oo. dahil siguro sa tungkulin nila, kasama na rin doon sa kanilang Trabaho, kaya sila obligasyon. sumusunod. Yes po, oo naman. Bakit yung tagadala? Oo. Ba't yung pinagdadalhan At saka yung ng nagutos? sari-saring pera na ninakaw, na pera ng bayan, wala man lang silang binabanggit. Oo nga. Yeah. Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Yung kung sino man ang katagapagsalita ng House of Representatives. Pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Naku, magagalit po yun, Sen. Oo, Away yun. pwede kaya pwede kaya, kapag yung kaya ay ipinakiusap sa media, tatanggapin kaya ng media? Oo. O, bigyan natin, tingnan ninyo, balansehin natin. Opo. Balansehin natin. Oo. Tsaka yun, siyempre, hindi pa. Magagalit yung mga honorable congressmen natin. Okay, kasi nga, paano ngayon yung standard natin? Ano pa pamantayan natin? Yun, oo. Yung bang nagdala o yung pinagdalhan? Oo. Ang O yung mas nakagawa. nagdadala. Yun nga, yung nagdadala. Yun ang kinundin eh. Ang kinundin na yung nagdadala. Oo. Yung pinagdalhan, Oo. hindi man lang binanggit. Kaya pala, Wala man lang sinabi.
Kaya pala sa kayo nang nagsimula, nung na-ambush interview si Attorney Baligod, yun ang kanyang pinahayag, nagsisintimiento daw yung 18 former soldiers sapagkat bakit daw ganon ang pagtawag sa kanila? Masyado niya silang inaglahi, dinadown. Masama ba niya yung ginawa namin na kami nagbulgar para sa taong bayan na doon sa nalalaman namin? Ayun Akala pang ko ang ba- sabihin nga na bayani. Oh, yun. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligro ang kanilang buhay? Oo. Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Oo. Hindi ba nalagay sa panganib ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila? Ay, tsak po yun. Pagkatapos pag tinawag mo silang bayani, alang-alang doon sa kanilang sakripisyo na ginawa nila yon dahil gusto nila na maayos nating maisagawa ang isang tapat na pag-iimbestiga para sa ganun mapanagot natin ang lahat ng may kasalanan. Yung ba sa inyo po ay hindi ka bayanihan? Oo. Sabi pa naman ng mga sundalo doon, nagtrabaho lang kami, gusto namin ng marangal na hanap buhay eh. Tapos nung ganito pala inutusan kami na inutusan, masama pa pala. Kaya nga Ang hindi rin ginawa nila nakaya eh. Hindi na rin nila nakaya eh. Oo. Mabigat po yung pangyayaring ito. Pagkatapos sasabihin pa sila na binigyan lang sila Oo. ng ganitong kalaking pera. Nanggaling mismo sa NBI director. Ayun na nga po, oo. O sige, palagay natin. Palagay lang ito, Jen. Opo. Pinagbibigyan daw ng tigli 5 milyon Opo, yung isang 18 sundalo. ex-soldiers. Oo. Ito, lohika na naman ito, mga kababayan. Kailangan mabilis po kayo. Lohika lang ito. Oo. Yan po bang 5 milyon hindi kayang tapatan ng higit sa 10 beses ng mga pinagdalhan ng maleta? Kakayanin ba kaya bang talunin ni Mike Defensor kung ang pag-uusapan lang ay, sige. Halimbawa, sabi ni Mike, bibigyan ko kayo ng tigli 5 milyon. Gumawa kayo ng ano? Ng statement. Ng statement. Opo. Yung nabanggit na mga statement, wala ba silang kakayahan na mag-offer din ng 10 higit o higit pa? Mahigit pa, kaya ibigay mo Dahil sa dami ng maleta. Lohika lang, lohika. Oo. Huwag na po natin ibase sa mga sitas ng mga kung ano-ano, mga jurisprudence, ng mga kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema. Lohika lang. Oo. Hindi nila kayang tapatan yon, yung maleta na yon. Naku. Oo. Higit pa doon ang kaya nilang gawin. Kaya nga eh. Oo. Naku. At saka, Kawawa naman sila kaya natin binabanggit ito. Sa aking palagay, nagkusa sila, dala na rin siguro ng kanilang kagustuhan na ibawi ang taong bayan. Naisip din nila masasapanganib sila. Kagaya ngayon, itong kalagayan nila ngayon, mari silang makulong lahat na kung ano yung ginawa kay Gutesa. Totoo Yun po. din ang gagawin. May president na ito eh. Oho. Pero kahit ganun, nasasalamin nila na malalagay sila sa katakot-takot na problemang legal at kung iba ay pananakot at lahat na. Pero nagpasya pa rin na gawin nila ito eh. Oho. Pagkatapos, makikiusap ang armed forces, huwag nyo nang tawagin na ex-marines. Mabigat yun, ano? Di ba? Oo. Dapat nga, pinurteksyon. O kaya naman, ako statement doon, Kuya Benny, no, Sen? Yung mga kababayan natin dyan, huwag nyo nang kuning bodyguard. Di ba? Siguro, yung mga dating sundalo, kung gusto talaga nila. Di ba? Pero ang ibig ko lang sabihin, para bumalanse naman, dahil sa lohik ang pinag-uusapan natin, yung nagdadala, ayaw na nilang ipatawag ng ganon. Opo. Paano yung pinagdalhan? Honorable po yun. Hindi ba mas masahol yung mga yon? Yun na nga, yun na nga. Bakit wala man lang magkusa naman? Doon sa ahensyang kinabibilangan naman itong mga pinagdalhan na ito. Alam naman ninyo kung sino-sino kayo. Oo. Bakit napapatawag pa kayo ng ganyan? Di ba pwedeng palitan na rin yun, Kuya Benny? Pero ang sa atin, ang benefit of the doubt natin dito, no? Ayaw nila ipatawag na dating sundalo, dating marinito, para lang maiwasan na kumulo. Aha. Na kumulo yung dugo ng ating mga kasundaluhan. Dahil na naman makati sa pandinig nila na dating Marines involved sa ganyan at dating Marines yung nagdi-deliver pa ng pera. Aha. Di ba? So, of course, protection din yan para sa seguridad ng bansa na wag natin babanggitin yung Marines. Wag, ano na lang. Pero hindi natin may tatalikod. Hindi mo matatatwa na talagang dating sundalo yan. Dating Marine yan. Bakit may tatatwa yun? Lalo na nagpasya na sila na magsakripisyo kahit alam nilang malalagay sila sa alanganin dyan. Yung nangyari kay Gutesa, higit pa dyan ang mangyayari sa kanila. Pero nagpasya pa rin sila. Alang-alang sa kagustuhan nila na maayos natin ang problema ito. Na ito naman ang talagang inaharangan. At dapat nila talagang harangan siguro dahil ayaw nila talagang makita at makilala kung sino-sino sila. Naku.